Sir, yung ano lang, yung continuation ng hearing about the new Senate building tomorrow. Sir, any... Meron ba? Po? Meron ba? Meron po sa Hindi ko hapon. alam. Ayun. Sir, meron ba kayong directive kay Senator Alan Cayetano? Kasi parang si Senator Nancy balak niya bumaba ulit dun sa hearing. Para lang sir hindi magkaroon ng round 2 yung sagutan. Well, nasabi ko na ang pangunahing dahilan at rason kung ba't nag-hearing ay dahil hindi cooperative ang DPWH sa review na ginagawa ng Senado. Naging mas cooperative sila pagkatapos ng hearing at sana magpatuloy yun. Yun nangyari nung nagdaang hearing. Sana hindi na mangyari muli. Sana manaig ang pagiging kalma sa panig at parte ng dalawa naming kasamahan dito sa Senado. Dahil ulitin ko, ang pakay at layunin nito ay simple lamang naman. Alamin at tiyakin na yung gastusin ay maayos, tama, at maghanap ng paraan kung paano ito mapababa. SP, do you see the need na kausapin po si Senator Alan and si Senator Nancy para hindi sila sa hearing nag-aaway? Hindi na marahil siguro. Maglalabing-2 taon na si Senator Nancy dito sa Senado. Maglalabing-5 taon na si Senator Alan dito sa Senado. Mga veterano ng maituturing ang dalawang senador. At alam at nalalaman na nila kung anong dapat, nararapat, at sana, kung hanggang kaya, yung kayang iwasan. Ano lang on my part, sir, yung sa ethics complaint lang ni Senator Nancy, can you walk us through, sir, lang yung process? Paano po ba yun? Tulad ng ibang ethics complaint sa Senado, may proseso at procedure naman sa Committee on Ethics. Hindi pa nga lang nag-organize ng Committee on Ethics. Pero sa pagkakaalala ko, ang chairman yata ng Committee on Ethics ay si Senator Tolentino. So nasa sa kanya kung kailan i-organize yung komite at i-schedule kung ano mga pagdinig. Pero syempre, magiging pangunahing layunin niya muna bago magkaroon ng pagdinig dyan ay subukin na mapagkasundo, maayos ito, nang hindi na kailangan dumaan pa sa pagdinig o desisyon o pagpapasya ng Committee on Ethics. Hindi public hearing yung ethics. Decision ng chairman yun. May mga Committee on Ethics hearings noon, sa aking karanasan, na isinapubliko, may mga Committee on Ethics hearing noon na nag-executive session sila. So, depende sa chairman yun. Sir, tatanong lang po kay Mayor Alice Guo. Sir, sabi po ng camp niya parang 50-50 daw yung possibility na umaten si Mayor Alice. May we know lang, sir, kung dedetmahin niya, sir, yung subpoena na inisyo ni Senator Risa. Ano pa mangyari? Kapag ka nag-issue ng subpoena, yan ay under compulsion of law na tinatawag. Ibig sabihin, wala sa kapasyahan niya kung siya'y mag-a-attend o hindi. Kapag ka nag-issue ng subpoena, ang husgado man, ang Senado, ang Kongreso, obligado ang testigo na sundin at sundan ito. So, hindi ako kumakatig sa kanyang sagot o sagot ng abogado niyang desisyon nila yan at call nila yan. Hindi nila call at desisyon yan kung nag-issue na ng subpoena ang komite. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya'y magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun pag ni-request ni Senator Risa. Sir, kaso ini-invoke nila, sir, yung parang traumatized daw and then parang mental health issues yata. Katulad ng ibang dahilan o rason na may kinalaman sa kalusugan, kailangan magpresenta nila ng medical certificate na magbibigay ng sapat na dahilan para hindi dumalo sa pagdinig. Tinatanggap naman yan ng Senado kung ito'y may basehan. And sir, kung wala daw po silang makuha na private doctor? Kung wala makuha ang pribadong doktor, naduda ako doon, may doktor ang Senado na pwede silang magpatingin doon o pwedeng padala ng Senado para tingnan at tiyakin ang kalagayan ng kanyang kalusugan at na siya healthy nga ba o hindi na mag-attend ng hearing base man sa kanyang mental or physical state. Sir, yung po arrest order, it's not necessarily that she will be detained here or does it follow po? Just to compel the attendance in the hearing. So, ang mangyayari niyan, as soon as ma-arresto siya, parang ito yung kay Pastor Kibuloy. As soon as ma-arresto, magsischedule agad ng hearing. Pero hindi naman agad-agad, baka ilang araw bago ma-schedule ng hearing. So, habang ini-schedule ng hearing, siya ay magiging under detention muna.